Kaugnay po ng nararanasang pagbaha sa Marikina City, makakapanayan po natin ngayon si Marikina Mayor Maan Teodoro. Magandang hapon po, Mayor Maan. Yes, magandang hapon, Ma'am Angelique. Yes po, kanina Magandang hapon po. Opo. Sabi po ng aming reporter kanina na meron po mga 23,500 individuals po ang mga nailikas. Umaabot po ito sa mga 4,000 na pamilya, tama Yes. po ba? Yes, tama, Ma'am Angelique. No? Pero as of now, nasa 22,000, more or less, mga 22,000 plus na lang. I need to get the exact figure. Ito kasi as of 11:05 a.m. Meron kaming 22,846 as of 11 a.m., which is also 4,730 families. Okay. Saan-saan pong lugar sa lungsod ang pinaka-apektado ng pagbaha? If I may recall, ito hong Provident Village, lagi pong binabaha at talagang mataas po ang tubig dyan. Kamusta rin po ang sitwasyon ngayon? Oo, meron pa rin ng mga pagbaha doon. Pero hindi nakatulad dati na nangyayari sa Providence. Oo. Pero meron kaming 11 affected barangays, no, Ma'am Angelique, just to give you an idea. Kaya meron kaming 31 na evacuation centers na binuksan to accommodate all the evacuees. So mainly Nangka, Malanday, Concepcion Puno, De La Peña, Santa Elena, San Roque, Santo Niño, IBC, Tanyong, may parts ng Kalumpang, and may parts din ng Barangay Parang. Pero ang marami doon nag-subside na as of kaninang madaling araw. At saka yung kada barangay naman hindi naman siya the entirety of the barangay. Yung malalapit lang po sa ilog and low-lying areas talaga. Okay, meron po ba kayong nais ipanawagan na karagdagang tulong po para sa ating mga kababayan? Kamusta po ang supply ng relief at pagkain po para sa kanila? Actually, right now, ang ginawa namin sa mga evacuation centers namin, meron kaming supply ng food, breakfast, lunch and dinner na provided ng LGU. Dinicentralize namin yung kitchen namin kasi nga ang daming mga evacuees. For example, in one evacuation center, we have 3,000 plus individuals. Kung manggagaling siya sa isang pick-up point lamang, mahihirapan. So, mismo doon sa evacuation center, doon na nagluluto ng pagkain nila. Also, nagsisimula na rin kaming magbigay ng relief goods. Ito yung mga food packs galing sa DSWD. Pero we have also been receiving since yesterday mga pledges, hot meals coming from the private sector. So we are very, very thankful to them dahil kahit na hindi kami humingi, talagang dumadating yung tulong nila. And yun naman ang kailangan natin sa ganitong mga panahon, yung pagtutulungan natin. Hindi lang ng taga Marikina pero kahit yung taga ibang lugar, nagbibigay din po. Opo, napansin po ang mabilis na pagbaba ng level ng tubig ng ilog. Ano po kaya ang nakita nating factors para dito? Yung pagbilis po ng pagbaba ng tubig is because I think humina po talaga significantly yung tubig ulan sa Upper Marikina. So yung bundok, hindi siya masyadong nagtala ng mataas na rainfall count. No? Kaya po bumilis po ang pagbaba ng aming river. Pero kaninang madaling araw, bumababa siya ng 0.1 meter, napansin namin, every hour. So medyo mabagal pa rin po yun. Dahil malakas pa rin ang ulan kaninang madaling araw. Pero ngayon na medyo uminit na hindi na gano'n kalakas ang pag-ulan, mas bumilis na yung aming pagbaba. And ngayon, first alarm na kami as of 1 p.m., 15.7 meters yung Marikina River. Opo. Kamusta naman po yung mga flood mitigating measures ng ating lungsod? Because in the past naman, meron talagang effort na linisin yung mga drainage, at talagang isaayos po yung mga filters and all that. Ano na po ang situation? Actually, Ma'am Angelique, all year round naman, yan naman po ang pinag-uutos natin na kahit na hindi tag-ulan o mainit ang araw, dapat talagang lahat ng drainage system, ang waterways, streaks,
dapat nililinis yan regularly. Sinasalo natin yung mga basura na nanggagaling sa ibang creek sa Karatiga Lungsod para hindi rin siya mag-cause ng pagbaha. At yan nga nakita natin kahapon na nakasagsagan ng malakas sa pag-ulan, dinadala nung creek from other tributaries yung basura. Kaya ang dami naming nakuha na mga plastics, mga PET bottles, meron din kami nakuha na helmet ng motorcycle. So pati yun na itatapon nila sa ating mga waterways. Ginagawa natin na dapat regularly paglilinis na at huwag sanang itapon sa mga creeks o waterways o drainage system yung mga non-biodegradable lalo na trash natin. Opo. Ano po ang mga paghahanda ng lungsod lalo't meron pong posibleng maging bagyo na naman na maaring magpalakas sa epekto ng habagat? Baka dumating bandang Biyernes o Sabado po. Oo. Actually, nagbigay na ako ng order sa mga kawani ng aming lungsod na kapag medyo uminit-init po yung panahon, ay pwede na tayo mag-start na kung kaya ng mag-dredge doon sa ilog para matanggal po yung silt na naipon this past few days. Dahil meron naman kami mga long arm na excavator para matanggal natin kahit papano yung mga naimbak na lupa na galing sa bundok. Also, tuloy-tuloy yung drainage declogging natin, pati yung lahat ng waterways natin at tinitingnan natin kung ano pa yung kaya nating i-rehabilitate at improve. Yes, and finally, ang mensahe niyo po para sa publiko? Ayan, siguro I will also take this opportunity para pasalamatan yung mga donors na nagbibigay sa mga evacuees natin. Talagang malaking bagay po na tinutulungan nyo. Diretso na po ang tulong nila. Pinadadala na po namin kung sino po yung gustong mag-donate. Pwede silang dumiretso na sa mga evacuation centers. And also, siguro message para sa mga taga Marikina, tayo ay matatag. Tayo ay mga talagang kahit pa paano handa tayo sa ganitong sitwasyon. Ginagawa naman natin ang lahat para ang ating lungsod ay hindi nabahain. Pero talagang kapag ganito kalakas ang ulan at hindi pa naman tapos yung ating slow protection sa ating ilog, kaya hindi pa natin nakikita yung full effects nito. Pero kakayanin namin yan dahil kami ay taga Marikina. Sige po, maraming salamat sa inyong oras. Marikina City Mayor Maan Teodoro, magandang hapon po sa inyo.